Halimbawa, yung mga below, below standard of living, yung mamumuhay. No? Kung hindi yan nag-improve, wala kang karapatan na upo dyan. Paano yung lampat criminality? No? So, kung gano'n ang definition natin, at natin i-stress dun sa evil na nangyayari dahil sa political dynasty, yung mga nakaupo ngayon, sasabihin nila, ay hindi kami ganyan. O dapat yung supportahan niya, hindi ganyan. Yun na ito yung problema eh. No? It is well stated in our Philippine Constitution of 1987 na sinasabing ang political dynasty ay pinagbabawal. And to discuss this into a more intellectual way, clearer, kinakailangan dyan na mapag-usapan na maayos, ang action group, Congress mismo At sila mismo nagsabi na wala naman terms of reference or whatever term na ginagamit sa law. So, yung initiative mo, magiging futile lang, di ba? Actually, kasi sabi mo ng terms of reference kasi wala pa man law. Ang binigay sa Congress is to define what is political dynasty. Pero the definition of political dynasty na ipapasa ng batas, subject din ito sa intention ng mga framers ng ating Constitution. Doon sa framers, isa sa mga intention is to give equal opportunity sa mga ibang tao na hindi subject ng political dynasties. No? Second, is yung maayos o mag-curtail yung graphic corruption, no? Yung criminality, no? Doon sa provision nung nag-deliberate sila provisional levels, provisional level no? Mga isa sa mga sinabi nila doon, no? Sabi niya, provisional Colayco, sabi na, one of the worst effects of political dynasties is that it breeds graphic corruption. Sabi naman ni provisional level, for example, yung governor who is now incumbent must have built fortunes in either private armies to assure the perpetuation through the election of close relatives. In other words, what they're saying is that once in power na sila, they perpetuate themselves in power through these means. Kung nila yung pera ng gobyerno, tapos they will build up nilang private armies, and then they will buy votes and everything just to perpetuate themselves in power. But ano yung end result on? Yung end result on, yung bayan mismo, kung saan sila namumuno, doon ng kahirapan, doon ng rampant criminality, no? Isang recent study nga, nasasabi mo, ng Institute of Management, kung meron sila ng paper study, sabi dyan, dito sa 15 Congress, yung dynastic jurisdictions, associated sila sa lower standards of living, lower human development, higher levels of deprivation, no? So, in other words, dapat yun ang i-address, no? So, ngayon, ang sinasabi nila mga political dynasties, maayos kami mamuno. Patunayan yun. No? So, kailangan natin additional provisions doon sa meaning ng political dynasty na bukod doon sinasabi magkakamag-anak, dapat yung kanila pinamumunuan, merong underdevelopment or merong degeneration na standard of living, at saka merong rampant criminality, any of those. Kung hindi sila makapasa doon, isa pa sila, bang sila dapat hindi sila tumakbo. Okay, Tony. With your efforts and initiative, masyadong laki binabangga natin. Kasi, to stop this political dynasty as stated by the 1997 Constitution, ikaw ang masak. Diba? So, saan tayo patutungo? Well, ang mga activities na sabi ng tatlo, may Congress itself will enact the law, or we can ask for petitions of the Supreme Court, which we have already done. And the third will be yung People's Initiative. Yung People's Initiative, sabi mo masyadong tedious siya kasi kailangan bawat district sa buong Pilipinas makakuha ka ng 3%, no? Yung 3% na yun, just to have, to conform with the formal requirement na mag-isa room, no? Pakinggan ka lang. Para kapakinggan man lang ng COMELEC, sabihin ng COMELEC, okay, pwede na. Saka pala magkakaroon ng halalan ng referendum, no? At so, kailangan 10% makuha mo all over the Philippines para may pasa. So, yung kasunod dito, saan tayo, yung siguro kailangan tayo magkaroon ng renewing of our minds on our
yung definition talaga ng political dynasty. Kung sinasabi ko nga, sa political dynasty, ang ating connotation na mas makamag-anak din dynasty nga. Ang sinasabi ko, yung mga nakaupo ngayon, sinasabi nila na public service, maayos kami mamuno, maayos ang aming mahal kami ng taong bayan. Patunayan niyan, kung sa inyong lugar, sige, tumakbo kayo ngayon, kamag-anak kayo. Pero sa tapos ng terminong ito, meron ba sa Ano ang nagawa niyo? Ayun, meron ba sa inyong development? Itsipera na kayo. Meron ba kayong degeneration ng pamumuhay? Itsipera na kayo. Pangatlo, meron ba dapat criminal sa kayo? Itsipera na kayo. No? From there, weed out natin yung mga masasama na talaga na dynasty. Okay, attorney, in as much as gusto ko magkaroon tayo sa kahit maghapong narabahan kita sa ganyan tamang sagutan eh. But dumating na yung oras natin dito. Baka yung may-ari ng kwarto. Anyway, thank you very much. Nakahabol ka. But I am inviting you to my program. May program na pala. You can just drop by freely and let's discuss that para malakas natin ang mas maraming tao. No? So, ganun din naman, nagpapasalamat po tayo. At least nakahapon at may malaking punto sana na usapin. Kaya lang, nagtanong na ang oras sa atin. Ganun din kay Police Senior Superintendent. Ang ganda ng pangalan niya eh. Nakakaiba. Yordo Carlos, nung ma-interview ko siya, nagtuwi lang pa kami. Doon sa Valley Todo. Anyway, sir, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagdalat po. Yes, muli po sa pangalan po ng aming Regional Director, Police Director Leonardo Espina, maraming salamat sa invitasyon. At may communicate naman po namin yung nangyayari tungkol sa mga small, sabi nga natin, mga liit na unit na aalaman rin po sa mga. Yes, of course. At nasusundan po namin yan. Kaya maraming salamat po, Colonel Carlos, and of course, ang aking Kuya Astro del Castillo. Naku, yumaman na naman kami sa kaalaman. Ned, maraming salamat po. At sa sinyo lahat, again, we're optimistic for next year. And sana mo na ma-take advantage yung situation para hindi na naman kayo mga pangkero ang ibaman. So, again, thank you very much and Merry Christmas in advance. December na may next week. Yeah, asahan namin yung gagawin niya. As usual, lagi nga na yan eh. But definitely, lagi natin kasama. Matigas lang ang ulo ko. In-advise niya ako na mag-invest sa ganito. Sa invest. Ayun, na-best. Ayun, investment ko. Anyway, maraming salamat po sa ating mga kapatid na dumalo ngayon sa pamamahayan, sa media. At nasa bayan tayo ng napakaraming press call. Meron yung sa pelikula na Bognatilya, meron yan yung PR na talaga. Smartmatic. Smartmatic. Ayun pa, dapat nandun ako. Kasama dapat ako doon sa CBCP. But anyway, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na Tuesday, magandang tanghali po sa inyo lahat. Smartmatic.